Tayong lahat ay muling magsitayo for the reading of His Word. Samahan niyo ako sa pagbasa sa Matthew chapter 8, beginning at verse 20. Mateo, Kabanata 8, talatang 20 hanggang 22. Sabi dito, and Jesus says unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man has not where to lay his heads. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, follow me, and let the deads bury their deads. Tagalog nga natin. Verse 20. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Ito yung pinaka-highlights natin. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan o mapaglagyan ang kanyang ulo. Verse 21. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Patay. Verse 22, tatapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ang mga patay, ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita. Ikaw po ang magbigay ng kapahayagan at ng unawa sa bawat isa amin. Lord, make us worthy once again to receive Thy word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. Sa verse 21 and 22, ipinakita na merong mga patay. Merong dalawang uri ng patay na ipinapakita ang kasulatan na winika ng ating Panginoon. Una, patay sa natural. Merong isang disipulo ang nangahas na magpaalam sa Panginoon na sabi, Panginoon, pahintulutan mo muna ako na mailibing ko ang aking tatay. Yung tatay ko po ay patay ngayon. Hindi natin alam kung anong klaseng kamatayan ang dinanas ng patay. Kung na-aksidente, namatay sa karamdaman, sa sakit o ano paman. At ngayon ay nagpapaalam na kung pwede sana ay mailibing muna. Pero ang sagot ng Panginoon sa verse 22, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin, pabayaan mong ilibing ng mga patay, ikalawang uri ng mga patay na tinitingnan ng Panginoon, at ito ay patay sa espiritual. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. Alam natin ang kahulugan ng deaths or kamatayan ay separation. Kaya kapag ang isang tao ay hiwalay sa Diyos, bagamat siya ay buhay pa sa natural, lumalakad sa ibabaw ng lupa, pero kapag hindi pa niya pinagsisihan ang kanyang kasalanan at hindi tinanggap si Kristo bilang kanyang tagapagligtas at manunubos, ang tingin ng Diyos sa kanya ay patay. Pugot ang ulo. Karumal-dumal na uri ng kamatayan na pwedeng maranasan ng isang tao ang pugutan ka ng ulo. Walang ulo. Pwede ang isang tao mamatay sa karamdaman. Pwede ang isang tao maaksidente, mahulog, babanggaan, at kung ano paman. Pwede ang isang tao na kagaya ng Panginoon, ang siya'y magkatawang tao, may pako sa krus. Pero ang isa din pong karumal-dumal na hindi natin gugustuhin maranasan at makita, isang taong mamatay na pinupugutan ng ulo. Headless. Sa mga pelikula lang natin yan nakikita, mga kapatid. So may dalawang uri ng patay. Try to imagine that. Isang patay na natural at mga buhay na patay dahil sa kasalanan. At sa verse 20, ikukunik natin itong verse 20 kasi talinghaga ito, mga kapatid. Bakit kinakailangang ikunik ito ng Panginoon sa kanyang parabola? Sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus sa isang alagad, kasi sabi ng alagad, Lord, susunod kami sa iyo. I will follow you, Lord. At marahil na discern ng Panginoon na ang puso ng isang ito
ang gusto lamang ay material na mga bagay. Iniisip marahil ng taong ito sapagkat nakita niya na ang Panginoon ay nag-perform ng miracles. Yung 2 isda, pinarami niya, yung 5 tinapay, pinadami niya, ang bulag ay nakakita, ang bingi nakarinig. Iniisip niya marahil na ang Panginoon ay magiging kagaya ni Kibuloy o ng mga sikat na mga Pentecostal preacher, mga denominational preachers na yayaman. Ganun ang kasipan ng mga tao sa pagsunod kay Kristo, pera-pera. Pero tayo hindi ganon, mga mahal kong kapatid. Sana naglilingkod tayo kay Kristo, hindi dahil sa material na bagay. At kung tayo man ay pagpapalain ng Diyos, salamat. Bunga yon ng ating pagtatapat, mga kapatid. Para magamit sa kanyang ministry at sa mga mananampalataya. At nirebuke ng Panginoon ang taong ito sa parang talinghaga. Sabi ng Panginoon, ang mga sora, ang mga pax, ay merong lungga, merong tirahan. Nakakatulog sila, nakakapagpahinga sila. Ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Pero ang anak ng tao, the Son of Man, ay walang mapaglagyan ng kanyang ulo. Wala bang bahay ang Panginoon? Hindi ba siya natutulog? Wala ba siyang unan? Di ba? Alam natin na sa pagpapasimula ng kanyang ministry, mga mahal kong kapatid, merong 2 alagad na sumunod sa kanya. At yung 2 alagad ni Juan Bautista na sumama sa kanya, isinama ng Panginoon sa kanyang tinutuluyan at doon natulog yung 2 alagad. Ibig sabihin, hiwaga ito. Hindi nangangahulugan ng Panginoon walang unan, walang bahay na matitirhan, walang pwedeng masilungan. It is a mystery. Isa itong hiwaga. Nasalamat sa Panginoon, tayo lang ang nakakakita at makakakita. Dahil sa mensahe na meron sa ating panahon. Naghahanap ang Panginoon ng mapaglalagyan ng kanyang ulo. Naghahanap ang Panginoon ng isang lugar, o sabihin natin ng isang tao, ng isang iglesia, na kung saan magpapahingalay siya. Kaya yung topic natin sa araw na ito, ang pamagat natin, headship, mga kapatid, pagiging ulo. At meron tayong subtopic, the place where the Son of Man will lay His head. Sa talinghagang ito, wala daw mapaghiligan ng ulo ang Panginoon, pero ngayon, hahanapin natin at titingnan natin kung meron bang mapaghihiligan na ng ulo ang ating Panginoong Jesucristo. The Son of Man, naghahanap siya ng mapaglalagyan ng ulo niya. At hindi pwedeng ilagay ang isang ulo kung merong ulong nandyan. Two heads yan. Mga kapatid, kaya kinakailangan nating mamatay sa ating sarili. Sabi ng Panginoon, basahin natin mga kapatid, sa Matthew chapter 16, verse 25, advance lang natin. Matthew 16:25. Sabi diyan, for whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sino man daw na mawalan, mamatay sa kanyang sarili, mawalan ng buhay sa kanyang sarili, ay may masusumpungan. Pero ang manatili na buhay sa kanyang sarili, mawawalan. Kaya nais ng Panginoon na mamatay tayong lahat dito. Hindi sa pisikal, sapagkat ang gusto natin sa pag-agaw, buhay tayong sasalubong sa Kanya na magbabago ang ating mga katawan. Amen. Pero merong nais na kamatayan ng Panginoon na maranasan ang mga anak ng Diyos. At nais niya na hindi lamang tayo mapako. Si Kristo ay napako, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Si Apostol Pedro na isa sa mga apostol ng Panginoon ay napakong patiwarik. Pero merong isang lingkod ng Panginoon na dakilang apostol. Pinakadakilang apostol. Mensahero na nabuhay sa unang kapanahunan ng iglesia, si Pablo. Ang kamatayan niya ay tinatawag na tinakuha ko na isulat ko, decapitation.
First time ko rin pong makuha yung word na ito, mga kapatid. Paul died, Apostle Paul died by decapitation. Nang ibig sabihin ng decapitation, kung i-search nyo sa dictionary, mga mahal kong kapatid, pinugutan ng ulo. Bakit pinugutan ng ulo si Pablo? Dahil hindi pumayag si Pablo na manatili siyang ulo sa kanyang sarili. Diba? Nang si Pablo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ang naging ulo na niya, si Kristo. At yung mga Romano, yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung mga tao, ayaw nila na yung pagiging ulo ni Kristo, na ulo ngayon ni Pablo ay manatili sa kanya. Ang nakita nila yung literal na ulo ni Pablo na merong kaisipan ni Kristo. Pero yung ulo na hindi nakikita, yung invisible head, yung ulo na hindi nakikita, na naroon ang kaisipan ng Diyos, na nagpapangsyon ngayon sa buhay ni Pablo, ninais na patayin, ninais na alisin ng mga Romano, ng mga pagano, ng mga Hudyo. Kaya nung ginawa nila, pinugutan si Pablo ng ulo. Sa pag-iisip nila na yung leadership ni Pablo sa pamamagitan ng Panginoon na naroon sa kanya, maalis. Dahil yung buhay ngayon ni Pablo, mga mahal kong kapatid, yung kanyang pangangaral, sabi pa nga sa banal na kasulatan sa mga pag-aaral, yung buong mundo ay niyanig ni Pablo. He made the words upside down. Dahil sa turo ni Pablo, sa turo ng mga apostol, mga mahal kong kapatid, ang buong sanglibutan, yung kanilang paniniwala, niyanig. At hanggang ngayon, niyayanig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi Pablo, mga mahal kong kapatid, isa sa karimari-marim na nakaranas ng kamatayan bilang isang apostol, na nanindigan sa salita na naging ulo si Kristo, pinugutan ng ulo. Pagpapakita lang yun, pananalamin, typology, na si Pablo ay walang ulo sa kanyang sarili. Sapagkat ang naging ulo niya, si Kristo. Kaya nang sumulat si Pablo sa mga taga-Pilipos, anong sabi niya? For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay na ang ulo ay si Kristo, at ang ulo ko, pugutan man ako, mamatay man ako sa laman, ay isang kapakinabangan. At maraming Kristiyano noong unang panahon ang pinugutan ng ulo dahil ang naging ulo si Kristo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero sino man na hindi mawawalan ng ulo, sino man sa atin na hindi mawawalan ng ulo dito at hindi handang ipaputol ang ulo sa dalawang tabahak na magkabilaan ng talim, may ulo nga kayo, pero sa paningin ng Diyos, patay kayo. Pasalamat na lang tayo, mga mahal kong kapatid, na hindi tayo nabubuhay sa persecution ngayon. Pero after the rapture, may mga maiiwan na pupugutan ng ulo. The history will repeat for itself. History repeat itself. Maraming Kristiyanong pinugutan ng ulo dahil sa paninindigan kay Kristo. At sino man na hindi mawalan ng ulo ngayon, ano bang ulo, mga mahal kong kapatid? Andito kasi yung utak natin eh. Lahat ng ideya, paniniwala, tama ba? Yung dunong ng tao nandito, yung gusto ng tao nandito, ang puso at isip ng tao connected yan sa isa't isa. Sabi ng Bible sa Book of Psalms, kung ano ang iniisip ng tao na naroon sa kanyang puso, yun siya. Kaya nga sabi ng propeta, kung merong dumating na kaisipan sa ating isip na hindi kalooban ng Diyos, itaboy na natin. Dahil kapag pinahintulutan natin yung kaisipan na yan, ang didiretsuhin niya yung puso natin. At pagkatapos, magiging gayon na tayo kung ano yung naiisip natin. Kaya ang nais ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, sino sa atin dito ang handang ipaputol ang ulo? Ang puputol diyan ay ang tabak ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 12, basahin natin, Brother Joshua. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak. Tagalogin na lang natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tawak na may dalawang talim.
Nakakita na kayo ng espada na magkabilaan ng talim, mga mahal kong kapatid? Sabi diyan, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan. Uunahin yung ulo mo tapos chop-chop. Chachap-chapin ka ng Panginoon. Yung tenga mong mahikaw, papak. Yung mga kuko mong merong manicure, papapapapapak. Kung magiging literal ang pag-chap-chap sa atin, karumal-dumal, duguan tayo dito. Salamat na lang, spiritual ang ating pinag-uusapan dito. Yung mga matang mapangalunya, yung mga matang mapanghusga. Nais ng Diyos na mawala tayo sa ating sarili. Mamatay sa ating sarili. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Ang Diyos ay kagaya ng, ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak na may dalawang talim. Pag ginanyan ka, may tabak na ay may talim. Kapag ibinalik ulit, meron pa ring talim. At ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, nais niya na putulin ang ating ulo. Para ang maging ulo natin ay si Kristo. Imagine nyo nga. Na-imagine nyo ba? Nais ng Diyos nang makita sa atin ay si Kristo. Hindi tayo. Dahil kapag ang nakikita ng Diyos at ang makita ni Satanas ay ako, yung mukhang ito, sabihin ni Satanas, kilala ko yan. Mandurugas yan. Sugarol yan, babairo yan. Pag ang nakita ni Satanas ay ang ulong ito, magrereklamo yan sa langit. Pero kapag ang nakita ni Satanas ay si Kristo, na ngayon ay ulo mo, wala siyang magagawa. Di ba? Lagi nating naririnig na ang passport natin sa langit meron lamang isang mukha. Na kinakailangan yung ID natin, ang nakalagay na mukha nino? Ulo nino? Ulo ni Kristo. Dahil kapag ang nakalagay sa ID mo papuntang langit ay mukha mo, tatalbog ka sa langit. Pero salamat, mayroong pagpapalit ng ulo, may pagpapalit ng mukha, may pagpapalit ng buhay, may pagpapalit ng identification. Sapagkat ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ibinigay ang kanyang buhay para maging buhay natin. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Hallelujah! So nais ng Panginoon na kung ano yung meron sa ulong ito, mawala. At kinakailangan niyang pugutin. Ang tanong lang dito, mga mahal kong kapatid, handa ba tayo na ipaputol ang ulo natin? Kung hindi kayo handang ipaputol ang ulo ngayon, doon nyo yan ipapaputol sa dakilang kapigatian na literal na puputulin yung ulo niya. Pero ngayon, hindi literal na pagpuputol ng ulo natin, yung liig natin, ng ginagawa, kundi pinapakita ito espiritual na nais ng Diyos na mamatay tayo sa ating sariling kaisipan. Nais ng Diyos na mamatay tayo sa ating sarili. Sapagkat merong operation na ginagawa ang Panginoon. Kung merong pagpapalit ng puso, si Brother Robert ay nandun ngayon sa Manila, kinumusta ko siya kagabi, sa Martes Bank kanyang appointment. Anong reason bakit ando si Brother Robert sa Manila? Para palitan ang kanyang kidney. May mga tao nagpapapalit ng puso. Well, ang Diyos meron ding naka-reserve na puso na ipinapalit sa atin. Tama ba? Sabi ng Book of Ezekiel, merong puso na ibinibigay ang Diyos sa atin na bago. Pero isa pang operasyon na nais ng Panginoon, hindi lang yung puso mo yung papalitan, pati ulo mo. Merong operation na yung ulo natin ay papalitan ng ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya magkakamukha tayo doon. Walang pangit, walang maganda, lahat napakaganda at napakagwapo. Kaya yung mga pagmumukhang yan, talbog yan sa langit. Ngayon pa lang ipapugot nyo na yan. Yung mga buhok, mamaya babasahin natin yan sa quotation ng prophet. Yung mga nagpapaputol ng buhok, wag yung ulo nyo, yung buhok nyo paputol nyo. Yung ulo nyo, para humaba yung buhok ninyo.
Nais ng Diyos na magpasakop tayo sa Kanya. Ang pagiging ulo sa Biblia, basahin natin sa Episo 5, pamilyar tayo dito. Ang pagiging ulo, mga mahal kong kapatid, hindi to literal, hindi to natural. Nangungusap lang ako ng ganito para i-catch yung attention ninyo. Para makuha ninyo, ma-imagine ninyo yung nais kong i-drive sa umagang ito. Sa Episo 5, basahin natin from verse 22 hanggang verse 32, 10 verses. Sabi diyan, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sunod natin, dadalasya tayo, Brother Joshua. Sapagkat ang lalaki, ang pangulo ng kanyang asawa, English natin, para makuha natin yung ulo. Sabi diyan, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya nga ang mag-asawa, kapag naging mag-asawa na sila, ang nagiging tingin ng Diyos isa. Sabi ng Biblia, yung dalawa ay nagiging isa, isang ulo na lang ang nakikita. Hindi pwedeng merong dalawang ulo sa bahay. Sa mag-asawa, hindi pwedeng merong dalawang ulo, dapat isang ulo lang ang meron. Dahil kapag merong dalawang ulo sa tahanan, magulo yan. Dalawa yung direksyon niya, yung isa pa kaliwa, yung isa pa kanan. Sabi ng lalaki, doon ako. Sabi ng babae, di, doon ako. Magkakasakitan kayo. Tama ba? Kinakailangan meron lamang isang ulo. Father Noel, naalala ko yung advice ko sa iyo dati, nung pinagbabawalan ka na ng misis mong umatin sa amin. Kasi baptist yan si Father Noel dati. Sabi ko, Father Noel, manindigan ka. Kung maninindigan ka, yung asawa mo, susunod yan sa'yo. Yes, hindi siya nanindigan. At dahil hindi nanindigan si Father Noel, ang tagal niyang nawala sa gawain. At nagkaroon ng problema sa kanyang pamilya. Nagtrabaho, nagsumikap, walang masama sa pagsusumikap, pero kung hiwalay tayo sa Diyos, yan ay walang kabuluhan. Ang pera na meron tayo, mawawala yan. Ano mang mga bagay na ating may pundar, kung wala ang Diyos at hindi si Kristo ang ulo ng isang tatay, ng isang pamilya, yan ay walang kabuluhan. Langit at lupa ay lilipas, lahat ng mga bagay sa ibabaw ng mundo ay mawawala. Salita lang ng Diyos, si Kristo lamang ang mananatili. Kaya dapat tiyak tayo na ang daladala natin, ang bitbit natin sa buhay natin, isa lang, ang ulo ni Kristo. Amen. Sabi ni Pablo, let the head of Christ be in you. Let the head of Christ, let the mind of Christ be in you. Dahil kapag si Kristo ang naging ulo natin, mga mahal kong kapatid, isang direksyon lang ang pupunta. Kaya mahirap sa isang tahanan, mahirap sa isang pamilya, sa mag-asawa, sa mag-anak na mayroong dalawang ulo. Kaya kinakailangan ang babae mapugutan ng ulo kapag ikinasal na siya. Ibig sabihin, kinakailangan niyang magpasakop. Kaya nga dito sa message, di ba, naririnig natin lagi, ang lalaki ang ulo, at kung meron mga pagdidesisyon ang lalaki na tila ba hindi maganda, anong advice sa atin ng message? Desisyon, mga mahal kong kapatid. Naalala ko yung kwento ni Brother Arnel, yung pastor sa Visayas. Sabi ni Pastor Arnel, ulo ko! Sabi naman ng asawang babae, ulo ka nga, liig naman ako. Salamat lang, liig ka, pupugutan ka talaga. Siyempre, kapag yung lalaki ulo, patawa lang naman yon, at liig yung babae, pag ayaw ng babae, ganyan ka lang. Yan yung above under. Hindi under desire, kundi above under. Kung ano yung gusto ng liig, di ba? Mahirap yung ganon, mga mahal kong kapatid. Sabi ng scripture, sa lahat ng bagay, ang babae ang kinakailangang magpasakop. At kung magtitiwala lang tayo sa Diyos, walang pamilyang magulo. Walang tahanang wasak. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang Diyos Ama, ang ulo ni Kristo. At si Kristo ang ulo ng lalaki. At ang lalaki, ang ulo ng babae. Kung masusunod lang sana natin yung pattern, maayos ang lahat ng bagay. Pero bakit nagiging magulo sa church? Bakit nagiging magulo ang tahanan?
hindi natin nalalakaran yung kalooban ng Diyos. Tuloy natin pagbasa. Verse 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Verse 26. Tuloy natin hanggang verse 32, Badisot. Mahaba-haba. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. 31. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isa na lamang. Diba? Sa paningin ng Diyos, yung mag-asawa, bagamat dalawa sila, pag sila ay nakasal na at bubukod na at ihiwalay na ng tahanan, ang tingin ng Diyos, isa na lang sila. At ang nakikita ng Panginoon na ulo ng lalaki. Kaya ibig sabihin, ang binibigyan ng Panginoon, ang ino-honor ng Panginoon, ng desisyon, ang lalaki. Ang hiwagang ito ay dakila. So, mystery kasi ito, mga mahal kong kapatid. Kung hindi ito marireveal sa isang tao, sa isang iglesia, may hirapan talagang magpasakop sa salitang ito. Lalo sa panahon natin ng Laodicea, last age, people's right. Ang babae at lalaki pantay na. People's right. Yung mga bakla, mga lalaki sila, gusto nilang maging babae. At ang sinisigaw nila, people's right. Kaya napakagulo ng mundo, nakahanda na hatulan ng Panginoon ang sanglibutan dahil sa kasalanan na meron dito. So, ang pinag-uusapan pala natin ito, mga mahal ko kapatid, about sa ulo ay isang hiwaga. Ito isang misteryo, na kung hindi i-reveal ng Diyos sa atin, na kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng unawa, hindi natin ito maiintindihan. Kaya sana ipag-pray ninyo, ipag-pray natin, na maunawaan natin ito. Mga lalaki, pakinggan nyo mabuti. Tayong mga lalaki ang merong responsibility. Tayo ang sisingilin ng Diyos. Well, kung tayo ay mga Kristiyano, ang pagpalo ay nasa atin. Ang kinakailangan gawin ng asawang lalaki, i-provide ang pangangailangan ng pamilya. Kung ang isang lalaki ay mabuting asawa, sa kanyang asawa at mga anak, trabaho mo, nakandilihin, arugain, i-provide sa pangangailangan ng iyong pamilya. So, hindi lang to one-sided. Kung isa kang Kristiyanong tatay, may obligasyon ka na mahalin ng iyong asawa, you need to provide their needs. At sasabihin marahil ang mga sister, kaya nga Kuya Ryan kaya nga minsan kami na talaga yung nagdidesisyon dahil yung asawa namin walang kwenta. Yung asawa namin tamad. Ano sabi ng propeta? Please pray for your husband. Imbis na awayin mo yan, ipag-pray mo. Lutuan mo ng isang sandok, apagan mo ng isang sandok na kanin, pagluto mo ng masarap na mitsado, pag pinakain mo yan bukas, masipag na yan, gigising yan ng umaga. Saan ka pupuntahan Magtatrabaho. Ganyan po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa mga dalaga at binata, magsisipag-asawa pa kayo kung merong panahon. Mga babae, ang magiging ulo niyo ang lalaki. Kung nais niyong pagpalain kayo ng Panginoon, kinakailangan masunod natin ang pattern ng banal na kasulatan. At huwag niyong isipin ang pagpapala ay material na bagay. Huwag nating isipin ang pagpapala ay mga bagay na pwede nating matamo sa mundong ito.
Sapagkat ang pagpapalang sinasabi ng Biblia ay pagpapalang espiritual. Lalago sa pananampalataya. Magkakaroon ng paninindigan ang isang pamilya, ang tatay at nanay sa pananampalataya at magagawang ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Kaya mas gugustuhin kong makasama ang mga taong simple lang ang paraan ng pamumuhay, pero nakikita mo ang dedikasyon, ng kasipagan sa paglilingkod. Amen. Na naglilingkod sa Panginoon, na kahit simple lang, ano lang yung meron sa kanilang tahanan, pero makikita mo yung dedikasyon nila sa gawain. Well, lahat naman tayo may kakulangan pa. Lahat naman tayo may kahinaan pa. Pero kung nais nating maranasan ang pagpapalang nais ng Diyos na ibigay sa atin, mga mahal kong kapatid, kinakailangan nating sundan yung pattern ng Panginoon. Mga mag-asawang mayroong struggle. Hanggang ngayon namumroblema. Panahon na para ilinya natin sa salita ng Diyos ang buhay natin. Nasabi ko sa inyo, mga kapatid, yung preaching ni Pastor Barry doon sa Laur, mayroong malaking epekto sa akin. Kaya pala. At gusto ko rin ma-share sa inyo kahit paano, kahit konti, mga kapatid. Both sa mga husbands and wives, meron kayong responsibility sa isa't isa. Ang mga babae, kailangan nyo magpasakop at irespeto ang inyong mga asawang lalaki. At kayo namang mga lalaki, tayo namang mga lalaki, kinakailangan nating mahalin ang ating mga asawa. At hindi ito sa pagmamahal sa salita. Pagmamahal sa emosyon. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagmamahal na ito ay pagkandili sa pamilya, sa asawa. Pag sinabing pagkandili, ano ibig sabihin ng pagkandili, mga kapatid? Kinakailangan mong i-provide ang pangangailangan ng iyong asawa. At kung meron ka ng mga anak, meron na kayong mga anak, kinakailangan mong i-provide sa kanilang pangangailangan. Kaya mga binata, mga dalaga, lalo-lalo sa mga binatang magsisipag-asawa, kung meron pang panahon, mga dalaga magpapaligaw, wag na wag kayong manliligaw at magpapaligaw kung yung brother ay wala pang trabaho. Makinig kayong mabuti. Isang requirement natin yan. Sa brother na manliligaw na walang trabaho, walang stable na trabaho, may problema ka. Paano ko rin, kami dati nanligaw kami, walang trabaho. Dati yon. Ngayon, alam na natin kung anong tama. Alam na natin kung ano yung mas maliwanag. Ngayon, kung hindi nyo susundin, bahala kayo. Yung problema namin, problema nyo rin. Pero kung gusto nyo maging maliwanag na kaagad ang buhay ninyo ngayon pa lang, dahil binibigyan na tayo ng liwanag ng salita ng Diyos, tanggapin natin ng salita. Kaya sabi ni Pastor Nestor, isa sa requirement ng kanilang young people doon sa mga brother, wag na wag mag-iisip mag-asawa at manligaw kung wala pang stable na trabaho at hindi pa nakatulong sa pamilya. Salamat lang, meron tayong internet dito. Yun na, yung isa, palakihin mo. Ipakita natin. Nang i-turn it right ito. Sinong nakikita niyo? At merong isang kilalang pintor merong isang kilalang gumawa ng isang pintor, mga mahal kong kapatid, na gustong-gusto ni Brother Branham ang ano na to, yung pagkapintang ito. I-search mo, Brother Joshua, the Hobsman face. Yeah. Para makita natin. Of Christ. Face of Christ. Sa iba, meron na yan inano nila. I-align mo pa rin doon sa clouds, pagsamahin natin. I-search mo. Meron yan Yeah. Ang tawag yan? Pintor ba, Brother Jeff? Pintor? Yan na. Meron na. Yan. Palakihin mo. So, maliit, palakihin mo, Brother Jeff, kung magiging malinaw. Tingnan nyo. Merong isang kilalang pintor na drawing, na gumawa ng obra ng mukha ni Kristo. At na-inspire si Brother Branham at ang tinig ng Panginoon ay nangungusap sa kanya. Yan ay ang ulo ni Kristo. Kaya nang inilagay niya, yung Hobsman paint, mga mahal kong kapatid, saktong-sakto. Nasa inyo po yan kung maniniwala kayo.
Sa mga visitors namin, nasa inyo po yan, mga mahal kong kapatid. Pero pinapakita ko dito, 1963, merong nangyari sa kasaysayan ng mundo. Kung hindi nyo pa kilala si William Branham, may panahon pa kayong makilala siya. Si William Branham ay propeta ng Diyos ay pinadala sa atin sa panahong ito para ilabas tayo sa sistema ng simbahan. Dahil ang tingin ng Diyos sa mga simbahan sa ating panahon, walang ulo ni Kristo. Dahil ang ulo na meron sa kanila, Papa, Kardinal, Obispo. Ang nagmamay-ari at umaangkin ng iglesia ay mga kaisipan ng tao, mga aral ng tao. Kaya nga yung mga simbahan natin, nagturo na ng kung ano-ano, na wala na sa salita ng Diyos. Yung mga babae, pinayagan ng mangaral. Yung mga babae, pinayagan ng magpastor. Yung mga babae, nagiging MC na. Yung mga babae, naging song leader na. Song leader. Walang leader sa Biblia ang babae. Lahat ng leader, ang leadership ay laging nasa lalaki. Spiritual, natural type spiritual type natural. Ang tanong ko, ang Diyos ba lalaki o babae? Ang ating Diyos ay lalaki, masculine, hari ng mga hari. Sino ang leader ng universe? Lalaki. Kaya nga sa Biblia, kapag babae na ang naging leader, napapariwara at napapahamak ang isang bansa. Naalala niyong Israel? Yung mahinang Akan na nagpa-under kay Jezebel, na unang babaeng nag-makeup, unang babaeng nagpaganda, unang babaeng nagkulay ng buhok. Kilala niyo ba si Jezebel? Bakit nga natin yung larawan? Sino ba si Jezebel? Inander niya yung kanyang asawang hari. At ano nangyari sa Israel, mga mahal kong kapatid? Napahamak ang Israel. Nagalit ang Diyos. Napahamak sila. Pili ka ng maganda-ganda, wag yung nakahubad, Father Joshua. Yung nakapintura lang yung mukha. Kasi yan ang pagpapakilala kay Jezebel sa Biblia. Yan na yung pangit, yan. yan. Siya yung unang, nagkolorete, nagpakulay ng buhok, nagsuot ng mga mamahalin, kasi siyempre, asawa ng hari. At anong ginawa? Bakit naging kilala yan sa Biblia? Sa Revelation, nang magbigay ang Panginoon ng pangitain kay Juan na minamahal, sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, binigyan niya ng pagkakataon si Jezebel na magsisi. Sa ginawa niya, binigyan siya ng pagkakataong magsisi. Yung ginawa niyang pag-usurp ng authority sa kanyang asawang hari na si Akan. Pero nung ginawa ni Jezebel, mga kapatid, hindi nagsisi. At anong ginawa ng Diyos sa babaeng ito? Inihulog ng Panginoon sa pinakamataas na tore. Bagsak sa baba, lasog-lasog ang katawan, at pagkatapos ipinakain ng Panginoon sa mga aso. Bakit aso ang kumain? Alam naman natin kung anong ang sinisimbolo ng aso sa Biblia. Well, ang aso maganda. Pero sa Biblia, pag sinabing aso, mga mahal kong kapatid, walang kinikilalang asawa yan. Nakita na kayo ng aso? Inalintulad ng Panginoon si Jezebel sa isang aso. At sabi ng Biblia, ang mga taong mahalay, nabubuhay sa mundo, ay kagaya ng aso. Mas masahol pa sa aso. Na kapag isinuka yung bagay na ipinapasuka sa kanila, binabalikan din nila yung suka nila. At nauulit yan sa ating panahon, mga mahal kong kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na ang nagiging ulo ay babae. At kahit man sa atin, mga mahal kong kapatid, kapag ang paniniwala natin ay nakasentro dahil sa simbahan, na ang simbahan ay naglalarawan ng babae sa Biblia, then ang tingin ng Diyos sa atin walang ulo. Kung dapat man na mawalan tayo ng ulo, ang alis dapat ng ulo natin ay ang tabak ng salita ng Diyos. Amen. At hayaan na ang ulo ni Kristo, ang kaisipan ni Kristo, ang maging ulo natin. Tuloy natin yung pagbasa. Balik tayo sa quotes, Brother Joshua. Siguro 2 quote na lang babasahin ko, ang oras hindi magpapahintulot. Sabi dito, the word properly vindicated
is the headship, the head of the church. So merong salita na ibinindika ang Panginoon. Pag sinabing binindika or vindicated, mga mahal kong kapatid, pinatunayan. 1933, sabihin natin, si Brother Branham, ipinanganak ng 1909 up to 1933, Baptist siya. Naging pastor siya ng Baptist. Alam mo ba yun, Brother Noel? Diba yung history ni Brother Branham? Nagpastor siya sa Trinitarian, Baptist. Pero 1933, tinawag siya ng Diyos. Kinomission siya. Kaya umalis siya noon. At kasabay rin naman noon, nakilala ni Brother Branham yung mga Pentecostal people. At naging pastor din si Brother Branham under ng turo ng Pentecostal. At sa panahon na yon, dahil ang sabihin natin, nagpapasimula ang Panginoong Diyos na kumilos mula kay Luther sa justification, patungo kay Wesley sanctification, yung mga salitang napapakinggan noon, ino-honor ng Panginoong Diyos. Yung mga salitang ipinapangaral sa simbahan, ino-honor ng Panginoon. Sa panahon ni Luther, in-honor yung justification. Sa panahon ni Wesley, in-honor ng Panginoon yung sanctification. Yung sinasabi ng mga Pentecostal na nanumbalik ang mga kaloob, that time, from 1906 to 1946 up to 1963, in-honor ng Panginoon. Pero 1963, merong pinahirang salita. Alin yon, mga mahal kong kapatid? Ang pagbubukas ng 7 selyo. Kaya merong nadagdag sa atin na aklat. Hindi naman totally dagdag eh. Sermon yun ng propeta na naging aklat na ang nilalaman ay ang kapahayagan ng 7 selyo. At ano ang nilalaman na kapahayagan ng 7 selyo? Ang kapahayagan ni Jesucristo. Inilalantad ang Panginoon, inilantad kung sino ang iglesia. Kaya nga ang Panginoon, di ba, kumakatok sa mga simbahan. Dahil ang mga simbahan ngayon, ang ulo ay tao. Hindi na ang Diyos. Kaya kung matatanggap natin ang mensahe sa huling mga araw na ito, napakasimple ng mensahe ng propeta. Lumabas tayo sa sistema ng simbahan, sa mga kinasanaya at kinagistan natin, at i-embrace natin ang mensahe sa panahong ito. Amen. Magkakaroon tayo ng ulo. At kapag meron tayong ulo, mga mahal ko kapatid, sabi dito, the head of the church ay ang salitang pinahiran at pinatunayan ng Diyos. Sa pagpapatuloy, sabi sa, ibaba mo na lang, Brother Joshua, sa you don't need creeds. Yeah. Sabi diyan, ibaba mo ng konti. Ibalik mo. Yeah. Yan. I-highlights mo nga para mabasa nila. Simula sa you don't need. I-click mo lang, makakaroon yan ng linya. I-click mo, hindi ka nagbabasa ng the table. Yeah, hanggang sa church. O mahaba pa, basahin na lang muna natin. Sabi din, you don't need creeds. Then, denomination has perished. Pag sinabing denomination, yan yung mga pinagmulan natin. Kaya nga halo-halo tayo dito. Si Maynilda galing sa GIL. Si Brother Alex galing sa Born Again. Halo-halo ang end-time message movement, halo-halo. Sama-sama tayo na galing sa iba't ibang relihiyon. Majority galing sa Catholic. Yung mga GIL na lumabas sa Catholic, lumabas ulit sa GIL. Yung mga Born Again na lumabas sa Catholic, lumabas ulit sa Born Again, napunta sa end-time. Kaya tayo dito, sama-sama tayong halo-halo. Lalong-lalo pag camp meeting, pag nagsama-sama lahat ng end-time message, lahat marahil ng relihiyon nagsama-sama. Pero bakit nagkaisa? Merong mensaheng tinanggap sa huling araw. Merong major prophet, propetang ipinadala ang Panginoon na merong pinatunayan na salita sa ating panahon. Kaya sabi ng propeta, ang mga denominasyon, yung mga nakatala sa WCC, na mga relihiyon, they are already perished. Pugot ang kanilang ulo, walang ulo ni Kristo. But the headship itself, recognized in the body by personal identification. See, identifying himself proves the headship to the body. Then, we are united one, vindicated headship, that is Christ the Word of God, not under any church. Amen. Kaya ang mensaheng dala natin, mga mahal kong kapatid, hindi mensahe ng simbahan. Mensahe ng propeta sa ating panahon.
At ang headship pala na meron tayo, ang ulo na meron sa iglesia, ay ang binindikang salita. Pinatunayang salita sa ating panahon. Another quote, last quote ito. Tatanggalin ko na yung dalawa, mga kapatid. The head and the body are becoming one. Yung keywords natin, Brother Joshua. Same lang pala ito na nasa andyan lang din, huwag ka nang umalis dyan. Nasa paragraph 578. Ibaba mo lang. Paragraph 578. Siguro, yan ang huli kong babasahin. Sabi diyan, 578. Now we see, sabi diyan, now we see the promise being fulfilled. Alin yung pangakong na fulfilled? Malakay chapter 4, verse 5 to 6. Nasabi doon, isusugo ng Panginoon ang espiritu ni Elias para ipanauli ang puso ng mga anak sa magulang. Sabi dito, Christ, the true headship going in, coming in His bride, doing the same works that He did at the beginning. Ibig sabihin sa panahon ng Pentecost, sa panahon ng Book of Acts, sa panahon ng mga apostoles, ibinalik tayo sa ganong uri ng mga gawain. And making ready and fulfilling His word as He did at first. In John 14:12, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Then the head and the body are becoming one, in works and in sign and in life. So meron tayong tatlong pangunahing makikita kung merong ulo ang isang iglesia o kaya merong ulo ang isang tao. Kasi pwedeng mag-claim ang isang iglesia, pwedeng mag-claim ang isang mananampalataya, ang isang tatay, meron akong ulo at ang ulo ko si Kristo. Pero sabi dito, the head and the body are becoming one. Pero merong manifestation in works, in sign, and in life. Salamat sapagkat ang tatlong yan nakita natin sa propeta. Amen! Nakita natin ang gawa at higit pa sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi sa Book of John na sinabi niya dito sa chapter 14 verse 12, He that believeth on me, the works that I do, he shall do also. And greater works than this shall he do. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa ng mga bagay na ginawa ko. Pero higit pa ang kanyang gagawin. Sa panahon ng ating Panginoon, nang siya'y magkatawang tao, bilang na bilang ang patay na nabuhay. Bilang na bilang ang karamdaman na gumaling. Bulag na nakakita. Pilay na nakalakad. Pero sa panahon ni Brother Branham, mga kapatid, hindi mabilang ang pinagaling ng Diyos. Amen. Napakarami ng mga patay na nabuhay, bulag na nakakita. Mga may malalang karamdaman na nagsigaling. Yan ay patunay ng gawa ng Diyos sa ating panahon. In sign, kagaya ng in-illustrate ni Pastor Gary, kagabi sa aming sharing, kapag ang Espiritu ng Diyos kumikilos na sa ministry ng propeta, tumatalikod siya. Para patunayan sa libo-libong audience na nakikinig na ito'y hindi siya bilang tao, kundi ang Diyos na nahahayag sa laman, the Son of Man. Pag sinabing the Son of Man, ang Diyos na nahahayag sa laman. Tumatalikod ang propeta, nakatalikod siya. At pagkatapos sasabihin, ng asawa mo nasa kanyang tiyan, ang kanyang sakit ay ganito. Pero dahil nandito ka ngayon at sumasampalataya sa Diyos, pinagaling ang asawa mo. At pag uwi niya, sabi pa ng propeta at babae, di ba kahit kailan hindi pa tayo nagkita? Babae, di ba kahit kailan hindi mo pa ako nakita at kailan hindi pa kita nakita? Pero alam ko kung nasaan ang bahay mo. Nasa 143 Street, ganito, ganyan. Tama ba?
Ano yon, mga mahal kong kapatid? Sign. Discerning of the Spirit. Tanda ng pagiging propeta. At tanda na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa taong ito. At higit sa lahat, ang buhay. Alam niyo ba kung paano ako na-convert sa mensahe? Bakit minahal ko ang propeta? Hindi po ako naengganyo sa himala. Hindi ako naengganyo sa healing. Saksi po ang Diyos. Kapag binabasa ko ang spoken word, bagamat nakakamangha ang mga ginagawa niya, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpapadilat ng bulag, ang mga bingi nakakarinig, hindi ako doon na-convert. Na-convert ako sa mensahe at minahal ko ang propeta dahil nabago ang buhay ko. Kapag nagbabasa ako ng spoken word, wala pong panahon na nagbasa ako ng spoken word na hindi ako umiyak. Binago ng mensahe ang buhay ko. Kung hindi ako dinala ni Brother Ding sa Nabwa, dati pa akong sugarol, mga kapatid. When I was in high school, sugarol ako, number 1 ako sugarol sa pamilya Tosyo Apunder. Kalaban ako ng lolo ko. Pero dahil ang tatay ko ministro, nung ako'y magka-college na, dinala ako kay Pastor Gary. At doon kay Pastor Gary, ang simbahan niya, yung lugar niya, Voice of God, kay Alex. Kaya nakatulong yun sa akin. Bagsakan ng mga libro ni Brother Branham. Kaya araw-araw, gabi-gabi, nagbabasa ako ng libro. Para akong baliw sa kwarto ko, na umiiyak. Hating gabi, umiiyak ako. Nagsusulo sa hospital. Nakita niyo na yung lugar ng Pastor Gary, di ba? Ako lang, sa napakalaking hospital, na abandonado, ako lang yun nandun. Nagbabasa ng spoken word, tapos yung kwarto ko magkakaroon ng kakaibang atmosphere. Mararamdaman ko na kumikilos ang Panginoon, iiyak na ako niya ng iiyak. Nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri. Revival sa kwartong, tumatalon ako na nagpupuri. At binago ng Diyos ang buhay ko dahil sa mensahe. Kaya masasabi ko na ang mensahe na meron sa atin ay bindikado. At kung matatanggap natin to, magkakaroon tayo ng ulo. At kung meron tayong ulo, buhay tayo nakikita ng Diyos. At isa sa mga araw na ito, tatawagin niya ang pangalan natin at tayo sama-samang pupunta doon sa Kanya. Walang pugot na ulo na mararapture. Walang zombie na papasok sa langit. Lahat ng papasok doon may ulo ni Kristo. Ibig sabihin, merong salita sa kanyang buhay. At ang salita na meron tayo ay salitang napapanahon. Sabi ng propeta, itutuloy ko, ano ang salitang ito na binindi ka? Sabi dito, the head and the body are becoming one, in works and in sign and in life, vindicated by God Himself. Ibig sabihin, yung gawa ng propeta, yung mga tanda na kanyang ginawa, yung buhay na kanyang ipinamuhay, ay pinatunayan ng Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang pinangakong salita sa huling mga araw. He promised this in the last days. Now, if you are spiritual, you will catch it. 5:79, ang oras hindi magpapahintulot. Then we can see that the marriage supper is at hand. Bakit ikinunik ang kasalan? Kinakailangang maintindihan ng mga anak ng Diyos, ng nobya ni Kristo, na ang pagiging ulo ni Kristo ay may kinalaman ng kasalan. Bagamat kasintahan pa lang tayo ngayon ng Panginoon, hindi pa tayo nakakasal sa Kanya. The Church of God, the Bride of Christ, hindi pa totally nagkakaroon ng seremonya. Pero kahit kasintahan pa lang tayo, nais ng Panginoon na ma-exercise na natin na siya ang ulo. Pag sinabi ng nobyo, ayaw ko ng ganyang ugali mo, hindi kita papakasalan. Kinakailangan mo makinig. Sabi ng Panginoon, ayaw ko ng ayaw ko ng mga ganyan-ganyan. Ang gusto ko simpleng babae lang. Sabi ng prophet, the true beauty of the church is the character of the people. Tumitingin ang Panginoon sa ugali, sa buhay, mga mahal kong kapatid. God is hiding Himself in simplicity. Hindi natin mababasa pa yung ibang mga quotes na binanggit ni Brother Branham, nagpapaputol ng buhok, nagmi-makeup, nagsusuot na mga gusto nilang suot. Ayaw ng Diyos ng ganyang kasintahan.
ang nais ng Diyos na kasintahan na papakasalan niya, nagpapasakop sa kanya. Typology tayo, mga kapatid. Merong isang kinagigiliwan na alagad ang Panginoon at pinakamamahal. Sino ang pinakaminamahal na apostol ng Panginoon? John the Beloved. Tingnan niyo yung pangalan niya. Binansagan siyang the Beloved. Ang pinakaminamahal. Kaya nga si Pedro nagselos. Halos yung mga apostol nagseselos. Actually, di natin maaabot yung pinakapunto ko dito. Ang meron dito sa paksang ito about relationship and closeness, mga kapatid. Hindi lang pagiging ulo ni Kristo na dahil binamanda niya, mandato, by force. Gusto niya na ang pagiging ulo niya ay by love. Respect and love. Gusto ng Panginoon na ang paraan ng pagiging ulo niya sa atin, bagamat ibinibigay niya ang kanyang salita, ang kanyang rules, ang kanyang desisyon, nais ng Panginoon na kinagigiliwan natin ang paraan ng kanyang pangunguna, ng kanyang pamumuno. Nais ng Panginoon na ma-inlove din tayo sa Kanya. Amen. Kaya ilalarawan ko si Juan na minamahal, mga mahal kong kapatid. Ang sabi ng Biblia, hindi nagkataon ng mga bagay na yan. Itong si Juan na minamahal, na binansagan ng mga alagad na pinakaminamahal, dahil kahit saan sila pumunta, itong si Juan katabi ni Kristo. Pag naglalakad, laging katabi si Kristo. Kapag umuupo, katabi si Kristo. At ang may ugali si Juan na minamahal, na kapag katabi niya ang Panginoon, ang kanyang ulo ay inilalagay niya sa puso ng Panginoon. Mamaya may papakita akong picture sa inyo. Pero nais ko munang bumasa ng 3 verse, mga kapatid. Unahin natin itong John chapter 13, verse 21. Madaliin natin, Brother Joshua, ang oras hindi magpapahintulot. John 13, 21 to 26. So alam na natin bilang mga end-time message, malimit na nating marinig sino si Juan, tipo at larawan ng nobya ni Kristo. Sabi sa verse 21, when Jesus thus said, he was troubled in spirit, and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. So may kinalaman nito sa isang taong magkakanulo sa kanya at sa isang taong nagmamahal sa kanya ng malabis. It is between the betrayer and the lover. Isang ipagkakanulo siya at sa dulong bahagi isang nagmamahal sa kanya ng malabis. Then the disciples look one another, doubting of whom we speak. Nang sabihin ng Panginoon, isa sa inyo ay traidor. Isa sa inyo hindi totoo. Isa sa inyo ay ipagkakanulo ako. Yung mga alagad na shock sila, tinginan sila sa isa't isa. Hindi pa nila alam na si Judas yung magtatraidor. Nagtinginan sila. Ang mga alagad ay nangagtinginan na nag-aalinlanganan kung kanino niya sinasalita, kung sino ang traidor. Verse 23, sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus, na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus, English natin. Biglang, habang nagtitinginan sila, may nakita silang isa. Now there was leaning. Yan ang gusto kong bigyan ng din yung leaning. Merong isang nakalin sa dibdib ng ating Panginoon. In Jesus' bosom, one of His disciples whom Jesus loved. Si John the Beloved yan, verse 24. Simon Peter therefore beckoned to him. Tagalogin natin. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasabi niya. Tingnan niyo mga mahal kong kapatid, meron kayong makukuha din eh. Si Pedro mas matanda, si Pedro ang mas elder, pero alam nila kung ano meron kay Juan na minamahal. Nung makita nila si Juan, sininyasan ni Pedro si Juan. Sino? Ipinapalagay nila na si Juan meron ng alam. Kasi nga malapit sa Panginoon. So ganon, ang isang mananampalatayang malapit sa Panginoon, mga kapatid. Walang takot din na magtanong sa Panginoon. Kano sumunod dito? Sa verse 25, anong ginawa ni Juan? Ang nakahilig nga
sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya. Nakaganyan, no? Biglang itiningala yung ulo. Kasi siyempre yung ulo ng Panginoon, mamaya makikita natin, yung ulo niya nasa puso ng Panginoon. At ang ulo naman ng Panginoon nasa ulo ni Juan. Imagine nyo, lasang tumingin ngayon sa Panginoon na nandoon yung ulo. Lord, sino? Sabi diyan, ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi, face to face, Panginoon, sino? At sinabi ng Panginoon kung sino, si Judas. John 21:7, to make this short. Nakalimutan ko na ito yung pupuntuhin ko, kaya naubos yung oras ko sa introduction. At ayaw ko nang putulin ito. Ito talaga yung concentration ng paksa natin. Eh dahil may mga bisita, well, all things work together for good. Nasentro ako doon sa napakaraming adlib, mga kapatid. Sabi dito, yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Diba? Alam natin yung story niyan. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tonika sapagkat siya'y humutubad at tumalon sa dagat. So, ano meron dyan sa kwentong yan? Si Juan yung walang takot, walang confusion, na ang Panginoon magpakita, agad niyang nakilala. Ibig sabihin, iba yung talagang closeness niya, iba yung relationship niya na meron sa Panginoong Jesus. Then last verse, 20, sa baba, Brother Joshua, 20. Si Pedro paglingon ay nakita yung alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon. At nagsabi, Panginoon, sino ang sayo'y magkakanalo? So 3 beses na record itong si Juan na minamahal, ang kanyang may kinalaman, ang kanyang paghilig sa dibdib ng Panginoon. Puntahan mo yung folder, Brother Joshua, na mayroong picture. John the Beloved. At kung isi-search nyo, mga kapatid, halos lahat ng picture ni John, ganyan yung makikita. At pumili lang ako ng maganda na mas ma-appreciate natin. Paki-plus, Brother Joshua. Unahin mo yung isa. Ganyan yung Yan, wala yan sa dulang. Yan yung mga time na common, ordinary days lang na naglalakbay sila, magpapahinga. Si John ay laging nakahilig sa Panginoon. Tingnan nyo, kaninong ulo ang nakikita, mga mahal kong kapatid? Kay Kristo. Another one. Yeah. Si John yan na minamahal. Ganyan po ang pagkakahilig niya sa Panginoon. At gusto kong i-imagine ninyo sa umagang ito, ganyan ba kayo ka-close sa Panginoon? Ganyan na ba ang relasyon niyo sa Kanya? Kayo ang nakakalam sa inyong puso. Habang binubulay ko ang paksang ito, mga mahal kong kapatid, ang inilalagay sa akin ng Panginoon sa aking puso, ang salitang relationship in closeness. Marami sa atin nagsisimba, sumusunod dahil sinabi lang niya. Para tayong sumusunod sa kautusan, pero walang nararamdaman. O kung may maramdaman lang, paminsan-minsan lang. Ang tanong sa atin sa hapong ito, sa tanghaling ito, ang pagpapasakop natin sa Panginoon ay sa paanong paraan? Pagpapasakop dahil sa batas, dahil sa kautusan, o pagpapasakop dahil sa pagmamahal? Siya ang unang nagmahal sa atin. Imposible naman na yung mga asawa nating babae nang nanligaw tayo, hindi tayo minahal. Bagamat ang isinasabi ng Biblia, kinakailangang irespeto ng mga babae ang kanilang asawang lalaki, pero hindi maibibigay ng babae ang pure respect without love. Respect without love, hindi yan totoo na pagrespeto. Batas yan, pangil. Ang tanong ko, mga mahal kong kapatid, gaano tayo kalapit sa Diyos? Ang ating pagsunod sa Kanya, ang ating pagpapasakop sa Kanya. Tingnan niyo muna yung mga asawa niyo. Ganyan ba kayo kung magpasakop? Mga asawang babae? Pag nag-sharing kayong mag-asawa, ganyan ba? Meron ba nagaganap na sharing ang mga mag-asawa dito? O baka, away lagi. Pag nasa bahay na, bangayan dito, bangayan doon. Pag nagsasalita yung asawang lalaki,
Sasansalain agad ang asawang babae. Sabi ng Biblia, kung yung nakikita nga natin ay hindi natin kayang irespeto at mahalin, paano pa kaya yung hindi natin nakikita? Hindi natin nakikita si Kristo bilang Espiritu. Ang kanyang maluwalhati at makapangyarihang katawan nakaluklok sa trono, sinasamba ng mga anghel araw at gabi. Pero dahil nandito pa tayo sa daigdig ng lupa, ang kasama natin ay ang kanyang presensya, ang kanyang Espiritu. Nakagaya ng sikat ng araw, ang araw ay napakalayo ang milya. Million years ang layo natin sa araw. At pag tinignan natin ang kalawakan, makikita natin ang araw. Pero andito ba siya? Andito ba ang araw? Andito! Yung ray of lights, yung liwanag niya andito. Ganon din ang Espiritu ni Kristo, andito siya. Kasama natin siya. Pero ulitin ko yung tanong ko, sabi ng Scripture, kung yung mga bagay nga na nakikita natin, hindi natin magawang mahalin, paano pa yung hindi nakikita? Kayo mga asawang babae, kung hindi nyo nagagawang irespeto at magpasakop sa inyong mga asawang lalaki, paano kayo magpapasakop sa kanya? Kaya sabi ng binasa natin kanina sa Episo, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling mga asawa na kaya ng pagpapasakop kay Kristo. Ibig sabihin, pag nagpasakop kayo sa inyong asawang lalaki, tanda yan na nagpapasakop kayo sa inyong sa Diyos. Amen. Kaya mga asawang babae, mga asawang lalaki, gaano tayo ka-close sa isa't isa at gaano tayo ka-close sa Panginoon. Kayo nakakaalam, mga mahal kong kapatid, sa mga mag-asawa dito, gaano kayo ka-close? Close fight? Alam niyo yung close fight? Wala nagpapatalo? O closeness? Alam niyo yun, ang sarap yung nagsha-sharing, di ba? Pagsweldo ng sister, ng brother, nabanggit ni Brother Jeff kanina yung tithes. Problema ito ng mag-asawa eh. Honey, ito na yung sweldo ko, 20,000. Bahala ka na sa tithes. Sabi ng asawa ba, yes, honey. Tapos pinang-grocery lahat. Bahala ka sa Diyos. Diba? Alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Mahal ba natin ang Panginoon? Ang ina. Hindi ko alam kung bakit ito yung naging paksa ko, pero ito yung paksang ibinigay ng Panginoon sa akin. Habang nagsisharing kami ni Pastor Gary, actually, note ko na to. Na-note ko na to doon sa AMC. Dahil ang kaisipang ito, kinote ito ni Pastor Willie Carreño. O hindi ko alam kung si Pastor Willie o si Pastor Saldi Padilla. Nung mabanggit niya yung walang may lungga ang sora, may pugad ang mga ibon, at walang pinaghihiligan ng ulo ang anak ng tao, biglang, naano ko doon. Ininos ko kagad yun. Sabi ko, merong hiwaga dito. At sabi doon, at nung ipresenta ni Pastor Nisto yung latag niya, may drawing, yung bride, pugutang ulo. Di ba nakita nyo? Tapos biglang nagkaroon ng ulo-ulo ni Kristo. At nakalimutan ko na yun na nasa notes ko. Pero habang nagsisharing kagabi, biglang napag-usapan yung leadership, sabi ko may paksa na ako para bukas. Headship. At salamat sa Panginoon sa paksang ito, mga kapatid. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ulo at ang ulo natin ay si Kristo. At paano natin malalaman na meron tayong ulo? Kasi nga hindi ito nakikita. Paano mo masasabi na meron kang ulo? Kapag tinanggap mo ang mensahe, ang salita sa panahong ito. Hindi turo ng Baptist, hindi turo ng Katoliko, hindi turo ng Pentecostal, hindi turo ng born again, hindi turo ng lahat ng simbahan. All the denominations are fairies. Lahat pugot ang ulo. Ang meron lamang ulo ay ang nobya ni Kristo.
na tumanggap ng mensahe na pinatunayan ng Diyos sa huling mga araw na ito. Kung tinanggap nyo yan, sasalubong kayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, look up, for your redemption draweth nights. Itingalaan niyong inyong mga ulo, sapagkat ang katubusan ng pag-agaw ay malapit na. Kung wala kang ulo, hindi mo makikita ang pagbabalik ng Panginoon. Kung wala kang ulo, hindi mo makikita na bumababa ang Panginoon sa mga alapaap. Pero kung meron kang ulo, ngayon pa lang naghahanda ka na, sapagkat nakikita mo ang nobyo sa langit, naghahanda na para pakasalan ka. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at isang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo.